Okay guys, so ngayon nandito po tayo sa J.M. Bon Auto Shop, no? Dito sa May Kawayan. So ngayon, yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol doon sa EPS motor. Pero bago po natin simulan, intro po muna tayo. Okay guys, no? Dito po tayo sa ito, J.M. Bon Auto Shop. So, ito po yung mga service namin. Nakalagay diyan. Tapos, yan din po yung isang tarpaulin namin, no? At ngayon, dito sa J.M. Bon Auto Shop, kahit anong sasakyan po, ginagawa po namin dito, mapaluma, mapabago, o kahit anong sira, mga nabaha, kahit ano. Mayroon din po kaming service na body repair, at saka yung body paint. Ayun. So, matanggap rin po kami ng mga bangga, bulok, yung mga akala mo wala nang pag-asa, mabubuhay po natin yan. Tulad ngayon, ito yung ginagawa po namin, mayroon po kaming Mazda 2 Sky Active. Ito po yung nabaha nung Karina pa. Ngayon lang po ito ngayon lang po medyo nagkakaroon ng pag-asa na mabubuhay muli. Ayan. So, ito ang muling ito yung muling pagkabuhay kung sinasabi. Muling pagkabuhay. So, ngayon medyo matagal lang siya. Pero wag lang humainit dahil yan ay may start din natin. So, papakita ko lang na ito ay na-start na, no? So, medyo mahirap lang siyang i-start dahil nga totally hindi pa naman siya kompleto. So ito po, ipapakita ko lang sa inyo yung mga isa sa mga tinatanggap ko rito sa shop. So ito ay mga siguro wala pa namang isang buwan kasi may mga piyesa pong hirap hanapin, no? Tulad ng itong module na to, sunog. Kaya naghahanap pa po kami ng module. So yung nakakahanap po yung mismo yung may-ari ng itong Mazda. So medyo matagal lang po siyang i-start. A few moments later. Okay guys, no, kung nakikita nyo, ayan, na-start na siya. So rev natin. Yan, pero sa totoo lang hindi pa po kompleto yan, ano. So ito yung mga tinatanggap ko kahit matagal na, halos konti na lang yung space ko. Ito naman, accent transmission po yung sira, CVT transmission po yan. So yun po yung mga nakapinding dito sa shop na trabaho ngayon. At itong sa YouTube na mapapanood nyo ngayon ay tungkol doon sa electronic power steering, no, na minsan talagang issue din ng accent yung EPS, mayroong grinding sound, matigas yung steering, umiilaw yung steering indicator sa dashboard. So dito sa shop magagawa po natin yan, ano. Mayroon tayong mga remedyo na gagawin para mapapagana po uli natin yung power steering. So sa video na to mapapanood nyo po kung paano natin inaayos yung EPS motor para mabuhay ulit. So yung mga walang pag-asa dito nagagawan pa ng paparaan kahit papaano, no? Subaybayan nyo lang po yung video para may makukuha po kayong idea na hindi mapapagastos doon sa medyo malaki-laking gastusan kasi medyo mataas din po yung presyo ng EPS motor. Okay. At sa lahat po ng mga subscriber ng J.M. Bon Auto Shop, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin, no? At kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, and share
hit nyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod na video na i-upload po namin. Maraming salamat po. Meanwhile, Okay guys, dito po tayo ngayon sa JM Bon Auto Shop, sa May Kawayan. So, ito po yung bagong shop. Nag-start lang po ito noong January 2 nitong taon lang. So ito po, nagtitinis po tayo ngayon ng accent. So yan, nililinis ni Kuya Mil yung throttle kasi meron siyang problema doon sa nagpa-fluctuate po yung RPM. So kapag nagpa-fluctuate po yung RPM nyo, baba, taas, hindi ibig sabihin nun meron na pong diferensya. Karamihan po ay dumi lang. Kaya yung iba pagka nagpa-fluctuate po yung RPM, ang iba ay nag-iisip na kagad kung anong sira. So yung pinaka the best na una natin gawin, hindi siya magastos. Unang-una, linisin po muna natin yung throttle. Pag nalinis na yung throttle, saka po natin ma-obserbahan kung nagpa-fluctuate po ulit. So pag nagpa-fluctuate pa rin, tapos malinis na yung throttle, na-relearn na rin yung throttle, so ibig sabihin sa mag-check sa ibang pyesa na may mga problema. So para iwas gastos po, unahin po natin muna yung pinakamadali at hindi magastos na paraan. Kasi kahit na nagpalit ka ng ignition coil o spark plug dahil nga ang RPM gumagalaw, pag pinalitan mo yon, tapos marami naman yung throttle, hindi pa masusolusyonan yung problema. Ang nangyari doon, napagastos ka pa, hindi pa naayos yung problema mo. So step by step, unahin po natin yung pinakamababa at pinakamadaling gawin. So ito, change oil lang to, pero damay po yung kanyang issue dahil tuwing change oil po namin, nililinis din po namin yung kanyang throttle body. So ayan, pagkatapos namin linisin yung throttle body, para sure, check din po namin yung ignition coil kung merong nagmamalfunction o kaya hindi sakto yung pukol ng kuryente. So ngayon, kung meron tayong nakikitang tapon at hindi magandang bigay ng kuryente, ibig sabihin nun, sa ignition coil meron ding problema. Pero okay naman lahat, kaya walang pinalitan. So change oil lang, solve na yung problema. Isa pa problema nito, yung kanyang EPS, yung electronic power steering niya may problema, matigas, tapos merong grinding sound. So isa din po ito sa ginawa, napalaya siya dito sa shop. So budget meal lang tayo, kasi hindi naman ganun kahirap gawin ng trabaho. So yan, pagkatapos niya, lilinisin din po yung engine bay para masiyahan po si customer, Kailangan natin lagi yung satisfied ang customer na uuwi sa kanilang may ngiti. So ito yung gagawin po natin dito, Kung gusto niyo pong dumayo dito sa shop namin, dito lang po kami sa may MacArthur Highway, Barangay Banga, May Kawayan. So yan po, nakita nyo rin po yung kulay dilaw, si Bumblebee sa transformer. Yan. So yan na po, nakahiga na ako kasi medyo antok na ako, alanganin sa pagkakape dahil maaga nagising, gabi na natulog. So humiga-higa lang po ako ng konti para maunat-unat yung likod ko. Pero mayroon po akong dinudukot dyan. So kung ano man yung dinudukot ko, ayun na po yung dapat dukutin. Medyo nasa taas, pipilipit ng konti yung kamay, kailangan yan para maayos po yung trabaho. Sa electronic power steering po, kapag mayroong grinding sound, medyo matigas, medyo makunat po ikutin yung manubila, madali lang po yan. Check muna natin isa-isa, module, motor. So kapag okay si module at motor, yun ang nakakatakot kasi malaking gasto sa kulong. So yan. So ito na. Yan na, patapos na yan. Uwi pang Batangas yan. Yan, itong customer na to, malayo siya pero maaga pa siya nakarating dito. Yung iba malapit lang, tanghali na, hapon na nakakarating. Pero ayos lang yan. Take your time. Basta makarating ka sa shop, ayos lang yan. So ito yun, may malaking tao. Gawin ko sanang bouncer yan kaya lang shop yung naitayo ko. Kaya tulong-tulong na lang siya sa shop. Siyempre mahiwag ang pangbuga ni Kuya Mil. Yan, isang buga lang, talsik lahat. Minsan nakakarating pa sa mukha, napapalakas yung talsik. So yan, si Kuya Mil parang may hinahanap to, pero hindi mo maintindihan kung anong ginagawa niya. Taas baba, taas, yan. Pero ayos lang yan, na importante nagagawa po natin na maayos yung trabaho natin sa araw-araw. At isang biyaya po yan para sa amin, ang inyong malaking pagtitiwala na kahit saang lugar kayo, dumadayo kayo sa shop, nagpapagawa, at kung meron mang hindi magawa,
Dahil nga sa kakulangan natin sa ibang piyesa, yung iba walang alam nyo na, talagang hirap ng ganong sitwasyon na minsan hindi basta't nakakaroon ka ng sasakyan marami ka ng pera. Kaya gagawin natin ng paraan kung ano yung makakaya natin para matutulungan natin yung customer. So yan, konting punas-punas lang, ayos na. Pati langaw pag dumapo, dulas, pilay. So yan, si Kuya Mil, yung mga moves ni Kuya Mil na na ah, na yun, basta yun, paglinis ng ganun, yun, medyo punas-punas lang ng kaunti, yan, para makita ni customer na kumikintab-kintab yung kanyang makina. So yan po si, ay nako, hindi ko nababanggitin kung sino yan, basta siya po yung dating sa basta alam nyo na, ang ginagawa dyan ay yung APS motor ni boss. Yan, medyo lang siyang, medyo mahirap lang siyang tanggalin, medyo mahirap din siya ikabit kasi hinihigop ng magnet, minsan muntik pa maipit yung kamay kasi nga sa kakamadali. Pero yan naman ay binubuo na at mamaya salpak na yan, malalaman natin kung okay at hindi okay. Diyan natin malalaman yan kung yun lang ba talaga ang bukod tanging sira ang kanyang EPS motor. So yan, di ko alam kung kinakabit na o tinatanggal, pero basta yun lang yun, ginagawa siya. Yan, malalaman po natin mamaya kung maayos na. At yan, malalaman natin mamaya kapag pag ayos na, edi tapos na. Ayan, kasi dito sa ilalim na to, sa ilalim ng manubila na to, yung EPS motor, medyo pa hirapan ng kaunti talaga ipagtanggal. Kaya yung iba nga, kinakalas pa pati yung manubila para ma-access nila ng madali yung power steering, yung EPS motor. So ito naman, yung syempre kapag dating dito sa shop, kung ano man ang problema, i-check po natin maigi para hindi tayo magkakamali sa piyesa na papalitan po. Kaya kailangan maingat para hindi mapapagastos ang customer sa mga piyesang bibili na hindi naman dapat. So ayan, kinakabit na natin yung kanyang wire. Kinakabit na po natin. Binabalik na yung cover dito sa may fuse box. So ayan, sabaybayan nyo lang po yung video, pero hindi masyado kasi nakita sa camera kung paano siya tinanggal, So ngayon, kung magtanggal kayo ng EPS motor, pwede nyo po akong i-message para may turo ko po sa inyo kung paano gawin. Kaya lang, kailangan talagang malambot-lambot yung kamay mo, kasi pag matigas, sasabit-sabit ka roon. Kasi dati, nung umpisa pa lang akong ginagawa ko to, nagkasugat-sugat yung kamay ko para makuha lang yung EPS motor. Pero ngayon, nasusugatan pa rin pero hindi na inda. Ayan. Yun, may pinag-aagawan kami ni Kuya Mel dyan Di ko alam kung anong piyesa yun So yan po, basta pagdating sa mga trouble, kailangan maingat din po tayong mga mekaniko sa pagdadiagnose para hindi po mapapalaki yung gastos. Kasi mayroong iba palit-palit ng piyesa na hindi naman pala yon ang papalitan. So yan, si Bayaw, tinitrain ni Kuya Emilio yan kung paano magtrabaho. Kasi pwede kang humiga, pwede kang yumuko, pwede kang tumayo, bubaloktot. Ayan, pwede ka rin bumukaka. So ayun, kinakapit na po yung oil filter, kasi patapos na po yan, para matesting na rin yung EPS motor kung gumana ba yung hipo-hipo na ginawa natin dyan. So madali lang naman po, basta alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung trabaho. So yan, medyo mahirap ikabit yung filter kasi medyo masikip sa itaas na parte,
Kung minsan para kang napipikit dyan sa ilalim kasi nakahiga ka, lalo na kung medyo antok-antok ka, hindi mo talaga maikakabit yung piyesa. Kaya kailangan kung pag inaantok ka, magkape ka. Ayun, tapos na pala, nilalagay na yung langis. Yan. Okay guys, yan o, tinuturuan ni Kuya Mel si Bayaw kung paano magsali ng langis at kung ilang quarts ang kailangan, ilang litro. So yan, isasali na po yan doon sa may lagayan para magkaalaman na. Ayan, kung tama ba ang hula na EPS motor ang sira. Pero yung chainsaw oil talaga, mga kapatid, yan po ay ginagawa every 5,000 kilometers o kaya every 6 months kung bihira nyo po ginagamit ang sasakyan at hindi niya ma-reach yung kilometers na kung saan ay dapat na siyang magpalit ng langis. So yun, kailanganin po ng makina yun kasi yung pinakamagandang maintenance ay hindi ka malate, hindi ka lumagpas doon sa term na kung kailan kailangan na siyang mag-change oil. Yan, nagsukat ka na ng langis, siyempre titingnan mo rin yung dipstick kung yun pa ay tama na yung level. So kailangan po natin yan, hindi pwedeng sumobra kasi pag sumobra maghahanap po ng labasan yung langis kung saan yung medyo mahinang oil cell ay dyan po lalabas yung langis. So ayan na mga kapatid, tuloy-tuloy lang po ang pagsalin, sukat, tapos na. So yan ay masubukan na kung umobra ba yung ginawa nating EPS motor. So dito sa Accent kasi medyo talagang madalas talaga nasisira yung EPS motor niya, yung carbon. Ayun, pinihit-pihit yan, kaliwa, kanan ay baliktad yan. O parang wala nang nararamdaman si paring Bon, okay na. So ibig sabihin ayun lang talaga yung problema at naayos natin. Ito yung pangalawang ayos na rin po ng EPS kasi dati nasira din yung EPS nito noong time nasabay doon sa pagkakasira ng kanyang clutch, kaya sinerbisan po namin ito sa Batangas. Inayos po namin yung pinalitan po namin ng clutch lining at isinabay na rin po namin ang pag-ayos ng kanyang EPS motor. Kaya ito pangalawa na to. Pag umabot pa ng pangatlo to sigurado naman.